Okay, sa ngayon itong San Miguel Beer, pinag-aaralan kung paano nila makukuha itong 6'6" na si Cade Flores at baka ito ang ipalit dito kay Motau Tua bilang backup center. Itong si Cade Flores ang isa doon sa mga top players ngayon ng Northport Batang Pier at baka ito ang kunin ng San Miguel straight up trade para kay Motau Tua dahil nangangailangan ngayon ng San Miguel Beer nung player talaga na magagamit nila. Marami na kasi nakapansin na itong si Motau Tua halos hindi na ginagamit ni Coach George Gallant at sa tingin ng karamihan, parang yan ang senyales na itong si Tau Tua ay hindi na fit dito sa sistema na pinapairal ni George Gallant at yan ang dahilan kung bakit hindi na siya pinalalaro. At kung ganyan lang ang mangyayari na hindi palalaruin itong si George Gallant, mas mabuti na rin na ito ay i-trade na. Kaya sa tingin ko, mukhang ganyan nga ang gagawin nila at iti-trade na itong si George Gallant, itong si Motau Tua para dito kay Cade Flores. Si Cade Flores ay mas bata dito kay Tau Tua at halos magkasinlaki lang sila at mas versatile ito kaya sa tingin ko yan ang pwedeng kunin talaga ng SMB na center. Dahil ngayon nangangailangan sila ng magagamit talaga para masigurado na magiging mas maganda ang performance nila. Kaya yan ang aabangan natin kung makukuha ng SMB yan. Posible rin na baka hindi si Tau Tua ang i-trade nila, baka itong si Vic Manuel o kaya itong si Rodney Brondial. Dahil ang mga nasabing mga big men ay hindi rin ginagamit ng San Miguel Beer. Marami nga nakakapunan yan. Ang daming big men ng San Miguel hindi ginagamit, aasa lang kay Fajardo. Kaya sa tingin ko kukuha ng panibagong mga big men at ang San Miguel Beer para mabago nila yung kanilang sistema ngayon. Kaya sa ngayon itong San Miguel ay nagpaplano na at nakahanda na makipag-negotiate dito sa Northport Batang Pier para kumuha ng mga players na kanilang kinakailangan para magkaroon ng seryosong upgrade dito sa kanilang lineup sa ngayon. Okay, sa ngayon itong Barangay Ginebra, alam na natin na nasa kanila na yung momentum para dito sa Game 4 dahil sila ang nanalo. At ngayon mukhang alam na natin na baka may sorpresa itong Barangay Ginebra para dito sa TNT Tropang Giga. Baka iba na naman yung gamiting starting point guard itong si Coach Tim Cone at magulantang na naman itong si Coach Chot Reyes. Nakita rin natin na mas malalim na yung rotation na ginagamit ni Coach Tim Cone, lalo na at nakabalik itong si Jody Vance at naglalaro na sa kanila. So ibig nitong sabihin magandang addition yan para dito sa Barangay Ginebra. At sa tingin natin na isang nagiging problema ng TNT Tropang Giga dito ay hindi sila nagbibigay ng pahinga dito kay Ronde Hollis Jefferson. At alam naman natin na kahit na itong si Ronde Hollis Jefferson ay maganda ang kondisyon, syempre iba pa rin pag nabibigyan ka ng pahinga, lalo na at sunod-sunod yung mga nagiging laro dito sa finals. Kaya yan ang aabangan natin ngayon kung ano ang mangyayari dito sa TNT Tropang Giga kung sakasakali nga na hindi mabigyan ng mahabang pahinga itong si Jefferson. Sa panig ng Barangay Ginebra, posible na gumawa sila ng mga ibang strategy para magulat ulit itong TNT Tropang Giga at yan ang aabangan natin ngayon. Pagdating dito sa Game 4, alam natin na must win pa rin ito sa Barangay Ginebra dahil kapag sila ay natalo dito at nag 3-1, medyo mahirap pa rin na makabawi. Nagagawa na yan ng ibang PBA teams pero syempre mahirap talunin ng sunod-sunod ang TNT Tropang Giga ng 3-1 ang lamang sayo. Kaya sa tingin ko kinakailangan gumawa ng paraan ng Barangay Ginebra para manalo na. At kung ikaw naman ang TNT, ayaw mo syempre na magtabla. Dahil kapag nagtabla yan, delikado ka dahil yung momentum talaga malilipat na dito sa panig ng Barangay Ginebra. Kaya ito ang magiging magandang laban sa Game 4. Okay, sa ngayon, ito ang mangyayari dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Gusto ni Coach Yengyao na magkaroon ng mas malakas na lineup para sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa na mag-compete para sa darating na Commissioner's Cup. Wala pa silang import na napipili pero mukhang gusto nilang kunin ay yung isang parang Aaron Fuller na malakas sa rebounding, not necessarily na magiging top scorer dahil marami na niya pwedeng gumawa dito sa Rain or Shine. Kaya yan ngayon ang pinag-aaralan ng management. Pagdating dito sa mga local players ng Rain or Shine, actually marami dyan ang pwedeng maging trade assets. At wala namang masasabi natin iisang superstar itong Rain or Shine Elasto Painters. Pero sa ngayon makikita natin na yung mga maraming teams ang interesadong makuha yung mga players nila dahil nga they are very dependable, sabi nga nila. Kinakailangan din siguro na masiguro na
itong Rain or Shine Elasto Painters ay maging flexible din sa pakikipag-trade. Natatandaan natin noon si Bo Belga, maraming teams na may gusto dyan. Pero ang gusto ng Rain or Shine na kapalit ay first round pick. Siyempre ayaw ng ibang teams dahil matandaan na rin si Belga. So sa ngayon, itong ROS, malakas naman talaga pero nakita natin na medyo kulang pa dahil natalo sila sa TNT Tropang Giga. So ang kinakailangan gawin itong Rain or Shine Elasto Painters sa susunod na conference ay kumuha ng mga additional players na magiging tinatawag nating go-to guy nila para ikaw ay magkaroon ng mas magandang tsansa na sumabay dito sa mga powerhouse teams katulad ng TNT, Ginebra at San Miguel. At yan ngayon ang ginagawa nitong Rain or Shine. Nakikipag-usap sila sa iba't ibang teams para sa posibilidad na kumuha ng mga players na magagamit nila. So as it is, huwag na tayo magulat kung biglang magkaroon ng trade dito sa Rain or Shine Elasto Painters at ito ay ibigay nila dito sa mga interested parties yung mga players na kinakailangan. Itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay susubukan na gumawa ng mga trades kasama itong iba't ibang koponan, pero in particular ang tinitignan daw nila ngayon dito ay itong Terra Firma Jeep kung makukuha nila yung first round pick nito sa darating na draft. Alam natin na itong Terra Firma Jeep ay willing na ibigay yung kanilang first round pick depende kung sino ang makakausap nila, pero most likely sa SMC na naman yan. Pero ano ba ang tsansa na sa Magnolia mapunta yung first round draft pick ng Terra Firma? Sa tingin ko mukhang medyo malabo yan dahil usually yung first round pick ng Terra Firma binibigay yan dito either sa San Miguel or sa Barangay Ginebra. Kaya malamang ganyan din ang mangyari. Lalo na at San Miguel ay hindi maganda naging performance at kung ang Ginebra ay matatalo dito sa TNT Tropang Giga sa finals. Alam natin na marami ng mga players ngayon ang kinakailangan baguhin dito sa San Miguel Beer dahil nga na-eliminate sila ng maaga at nakita na natin na hindi ginagamit masyado ni Coach George Gallet yung mga big men nila except kay Fajardo. Samantala itong Terra Firma Jeep naman, kinakailangan tanggapin na natin na ganyan talaga ang role nila sa PBA na pinamimigay yung mga top players nila dito sa SMC. At dahil pinapayagan ito ni Commissioner Willie Marcial at ng Board of Governors, ganyan na lang ang asahan natin at wala nang pagbabago dyan. Kaya sa ngayon itong Terra Firma ay ang pinagpipilian na lang talaga ay yung tatlong SMC teams kung alin dyan mapupunta. Siguro depende yan kung ang Ginebra ay hindi mag-champion, baka sa kanila ibigay ulit or baka sa San Miguel na, depende rin yan kung sino yung mga mag-a-apply sa draft. Dahil alam natin maraming pwedeng makuhang mga players dyan ngayon na magpapalakas dito sa lineup nila. Kaya yan ang aabangan natin dito sa malaking pagbabago na mangyayari sa Terra Firma dahil mukhang kinakailangan daw nila na mag-revamp at ang ibig niya sabihin ibibigay yung mga top players nila dito sa SMC. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Malyari Mascarinas, pati na rin si Jonel Alagon at si Lino Valles family, Michael D., Lolito Kakayon, Jervin Chris, Katsakino Dukusin, si Juan Solege, si Alicia Garcia, Anthony Alon family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Enju, si Dexter Domer, si Terdy Alfonso Dindin Balaba, Andrea Alexis at Mitch Bagares, at ang iba pa nating taga-subaybay.